Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, pag-usapan natin itong si Lemon Loan na kung okay na ba talaga siyang utangan. Kasi nga, nagpapahiram na nga siya ng hanggang 200,000 pesos. Wow. So kung interesado ka about dito kay Lemon Loan, please keep on watching. Okay, let's go. Bago natin simulan itong topic natin ngayon guys, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi ako sponsor nitong loan application na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon. Ito based lang naman sa experience ko kasi isa rin ako sa mga nag-apply dito kay Lemon Loan. So wag nyo muna guys na balaking i-download itong si Lemon Loan sa Google Play Store unless hindi nyo pa natatapos itong video natin. Kasi sa end of my video guys, sasabihin ko kung ano yung feedback ko dito sa loan applications na to. So, nung dinownload ko nga itong si Lemon Loan guys sa Google Play Store at inopen ko na nga yung kanyang applications, unang magpapakita guys sa kanyang apps itong permissions kung saan kailangan nating i-allow yung mga installed application information, files in media and photos, SMS, mobile phone number, mobile device data, contact, location data, storage, tsaka yung camera. So, yun yung mga dapat nating i-allow na permissions sa kanilang apps para makapag-apply tayo ng loan sa kanilang applications. So after nga natin guys na ma-allow yung permission na hiningi nitong apps na to, mapupunta na tayo dito sa Welcome Lemon Loan kung saan makikita na natin yung pinaka-maximum loan amount nga na pinapahiram nitong apps na to, which is 200,000 pesos nga daw. At nakalagay din sa baba niya guys na hindi daw natin kailangan ng nakalagay dito guys, no salary slip, no income proof at no bank statement. So yun mga di na natin kailangan na ilagay sa kanilang app sa pag-apply. Then sa baba niya guys, maglalagay tayo ng cellphone number na gagamitin natin dito sa kanilang applications. Then click borrow money para makapag-proceed na tayo doon sa kanilang personal information na pipilapan natin. And dito nga guys sa personal information, ang una nating pipilapan yung ating basic information kung saan ito yung mga kailangan nating pilapan dito sa basic information. Marital status, highest education, email address, which is required talagang ilagay yung ating email address, pati na rin yung ating Facebook account, current address at detailed address, tsaka yung resident type. So yun yung mapipilapan natin dito sa kanilang basic information. Anyway guys, dito sa pinakababa ng kanyang basic information, makikita natin itong collection method kung saan kailangan nating maglagay ng ating disbursement channel like GCash or kahit anong mga electronic wallets, pati na rin yung ating bank account or remittance store kung saan natin nga ma-receive yung amount na hiramin natin doon sa kanilang applications. So, nasa inyo guys kung ano yung gusto nyong disbursement channel nyo. Since GCash lang yung ginagamit ko guys, GCash na lang yung nilagay ko. Then, dito naman sa kanyang contacts guys, na pipilapan natin, kailangan natin ng at least 4 person na gagamitin natin as contact reference sa kanilang applications. So after nga guys ng contacts, mapupunta na tayo dito sa identity information kung saan kailangan nating mag-upload ng ating valid ID na gagamitin natin dito sa kanilang apps. Yung mga valid ID pala guys na kailangan dito kay Lemon Loan is UMID, driver's license, TIN ID, passport, SSS, PRC, postal, tsaka PhilHealth. So yun yung mga kailangan nating valid ID. Kung ano yung meron sa inyo guys, pwede yung gamitin yun. So kapag nakapag-provide ka na nga guys ng yung valid ID, kailangan din nating mag-selfie na hawak natin yung ID na ginamit natin dito sa applications para proof na ikaw talaga yung nag-a-apply ng loan. Then dito nga guys, sa pinakababa niya, meron tayong pipilapan na first name, middle name, last name. Pati na rin yung ating date of birth, gender, tsaka yung purpose of loan. Siyempre hindi natin makakalimutan na ilagay din yung ating ID number. Then dito pa nga sa pinakababa pa niya guys, hindi naman siya totally kailangan, optional lang siya. Pwede tayong mag-provide ng work ID card, driving license, latest payslip, at other documents. So, optional lang yun. Pero, if ever guys na maglalagay kayo, mas may chance na ma-approve nga kayo dito kay Lemon Loan.
Pero optional lang yun guys. So after ko nga guys no, na ma-submit yung applications ko dun sa lang apps, nag-processing na siya, which is kailangan hinihintay ko na lang kung approve or disapprove yung loan applications ko sa nila. But sad to say guys, na-disapprove ako, kaya hindi ko na nasilip kung magkano yung loan amount na pwede nang ipahiram sa akin at magkano yung interest. Pero based dun guys sa mga kakilala ko na nakahiram dito kay Lemon Loan, nakahiram nga daw sila ng 5,000, then yung amount lang daw na na-receive nila is 3,000. Since failed nga guys no, yung loan status ko sa nila, medyo natuwa ako dito kasi sa pinakababa niya, pwede nating i-delete yung ating information. Makikita natin dito guys no, delete informations, click mo lang yon para ma-delete yung information mo dun sa nilang apps. If ever naman guys no, na hindi mo makita yung delete information, pwede mong makita siya dito sa pinakababa niya, click mo lang itong icon na to, then hanapin mo yung settings, makikita mo yung delete account. Then click mo yung delete account, for sure mabubura na yung informations mo sa kanila. I think guys no, effective lang ito dun sa mga na disapprove sa kanilang apps. I don't know guys kung pwedeng ma-delete yung account mo kahit meron kang loans pa sa kanilang applications kasi hindi naman ako na-approve. And alam nyo ba guys, based on my review dito kay Lemon Loan, madaming mga negative feedback at marami siyang mga complaint itong applications na to dahil nga daw nangaharas yung kanyang mga agent kapag hindi ka nakakapagbayad sa nilang apps. So hindi na rin siya bago guys, kagaya ng ibang mga loan applications na nakikita natin sa Google Play Store. Pero based din guys nun, sa nakita ko sa kanyang Google Play Store, sa kanyang apps, napakaganda ng mga feedbacks niya, but for me, hindi ako naniniwala sa mga feedbacks na yon kasi nga, mostly feeling ko talaga guys na yung mga agent, yung mga nagko-comment doon sa reviews niya doon sa Google Play Store, para pinapaganda nila yung kanilang apps para syempre para mas makahakot sila ng mga uutang sa kanilang applications. So nasa inyo pa din guys kung gusto nyong umutang ng loan dito kay Lemon Loan. But for me guys no, wag na lang kasi napakapangit ng kanyang feedback at napakadami niyang complaint. Pero hindi ko kayo pinipilit guys no, it's up to you naman at choice nyo yan kung gusto nyong umutang, wala sa akin. So, binibigyan ko lang kayo ng choice option na huwag kayong umutang sa mga ganitong klase ng applications kasi marami pa dyan na mas okay pa compare dito sa apps na to. So, yun lang naman guys yung ating topic ngayon. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!